Magandang araw sa lahat. Umupo kayo ng maayos at maging handa sa ating talakayan ngayong araw. Bago ang lahat ay magsimula muna tayo sa isang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa bagong araw na ito. Gabayan ninyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Bigyan ninyo po kami ng karunungan at pag-unawa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Muli, magandang umaga! Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayo? Ano ang nararamdaman ninyo ngayon? Kayo ba ay mas malungkot, inaantok o di kaya'y excited para sa ating pag-aaral ngayong araw? Mabuti naman at kayo ay maayos lamang. Salamat sa pagbabahagi ng iyong nararamdaman. Ngayon ay inaanyayahan ko kayong makilahok sa ating isang mabilis na pampasigla. Pamilyar ba kayo sa larong Simon Says? Hindi? Okay lang yan. Kaya ngayon ay akin munang sasabihin sa inyo paano ito gawin. Bago yan ay papalitan muna natin ang pangalan ng laro na Teacher Says kasi si teacher ang nagsasalita. Ang gagawin lang ninyo ay susundin ninyo kung ano ang sasabihin o ipapagawa ni teacher kapag ito ay nagsisimula sa Teacher Says. At kapag hindi naman, ay hindi kayo gagalaw o hindi ninyo ito susundin. At kung sino man ang magkamali ay mai-eliminate at maaari na umupo. Naiintindihan ba? Ating ang subukan. Teacher Says, hawakan ang iyong ilong. Teacher Says, hawakan ang iyong ulo. Hawakan ang iyong pisngi. Tama, naiintindihan nga. Hindi kayo gagalaw kasi hindi ito nagsisimula sa Teacher Says. Ngayon ay magsisimula na tayo. Teacher Says, gumawa ng hugis bundok. Tama, nakuha ng lahat. Maaring gawing ganito ang ating kamay upang bumuo ng hugis bundok. Sa susunod naman, Teacher Says, bumuo ng hugis kapatagan. Tama, pwedeng gawing ganito ang ating kamay. Ngayon naman, bumuo ng hugis dagat. Tama, mabuti ang lahat ay hindi gumalaw. Ngayon naman, umarte na parang nangingisda. Tama, hindi pa rin gagalaw. Teacher Says, umarte na parang magsasaka. Mahusay! Magaling mga bata! Nag-enjoy ba kayo? Maaari nang maupo ang lahat? Mabuti naman at ngayon ay listo na tayo para simulan ang ating aralin. Ngunit bago tayo dumako doon ay tumingin muna kayo sa inyong kaliwa, kanan, harap at likod kung may kaklase bang lumiban sa klase. Kung mayroon ay sabihin nyo lamang ito sa akin at ito'y aking itatala. At ngayon ay babalikan muna natin ang mga alituntunin sa silid-aralan. Hindi ko na ito iisahin dahil pinapaalala ko lamang ito sa inyo. Sa bahaging ito naman ay ilalahad ko na sa inyo ang layunin ng aralin upang malinaw ninyong maunawaan ang mga dapat matutunan at magawa pagtapos ng klase. Gamit ang Kabanhawan Teaching Model na hango sa Collaborative Learning Approach, inaasahan kayong mag-aaral na nailalarawan at nasusuri kung paano nakakaapekto ang mga katangiang geographical ng Pilipinas sa pag-unlad ng bansa. Naipapakita ang pagpapahalaga at tungkuling pangalagaan ang mga katangiang geographical ng bansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa klase. At nakabubuo ng malikhaing presentasyon na nagpapakita ng ugnayan ng katangiang geographical at pag-unlad ng bansa. At ito naman ay ang logo ng SDG or Sustainable Development Goal number 15 na Life on Hand o Buhay sa Lupa na naglalayong pangalagaan ang lupa, kagubatan, bundok at lahat ng likas yaman para sa kinabukasan na bahagi sa ating aralin ngayon na kahalagahan ng katangiang geographical sa pag-unlad ng bansa.
Ngayon ay nandito na tayo sa bahaging pangandam o the preparation na kung saan kayo ay ihahanda ko sa pagkatuto. Ngayon, ano nga ba ang katangiang geographical? Ito ay ang mga physical at human characteristics ng isang lugar at may dalawang uri ito. Ito ang geograpiyang physical at geograpiyang pan-tao. Ngayon, lahat ng ito ay nakakaepekto sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya ngayong araw, kayo mismo ang mag-e-explore nito. Kaya naman, para sa ating malaking gawain ay hahatiin ko kayo sa apat na grupo gamit ang mga colored cards na makikita sa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari bang kunin? Iyan, may asul, berde, kayumanggi at dilaw. Nakita na ba? Ang mga parehong kulay ay magiging isang pangkat at uupo kayo sa isang designadong lugar. Dito ang pangkat asul, dyan ang pangkat berde, dito naman ang pangkat kayumanggi at dito ang pangkat dilaw. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang pumunta sa inyong mga pangkat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lahat ay nakaupo na. Ngayon, bawat grupo ay pipili ng isang aspeto. Nandyan ang ating chart upang tulungan kayo. Pumili kayo ng aspeto ng katangiang geographical sa Pilipinas upang pag-aralan at gawa ng presentasyon. Narito ang mga pagpipilian. At narito naman ang uri ng presentasyon na iyong pagpipilian. Maaaring dula-dulaan, maaaring tula, awit, o di kaya poster o sayaw na may kwento. At sa inyong papaplano ay bibigyan ko kayo ng planning sheet na makikita sa ating presentasyon na magiging gabay ninyo sa ating pagpaplano. Nandiyan ang pangalan ng grupo, petsa ngayong araw, aspeto na napili, at uri ng presentasyon. At ilalagay din ninyo dyan ang pangunahing mensahe kung paano nakakatulong ang aspetong iyong napili sa pag-unlad ng Pilipinas. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Maaari na kayong magsimula. Kamusta? Ano ang napili ninyo? Ano ba ang interesting para sa inyo? Bundok? Pwede kayong mag-anong lupa, aspetong anyong lupa. Kung kayo ay interesado sa dagat, ay pwede din kayong pumili ng aspetong anyong tubig. O di kaya ay agrikultura. Mga bata, 30 segundo na lang. Huwag kalimutan ang planning sheet. Tapos na ang oras. Ngayon ay magsisimula na ang bahaging panaghiusa. Ito o the union. Ito ang bahagi ng pagtutulungan. Pipili kung sino ang aatasan na gagawa ng props, sino ang sulat at sino ang mag-e-ensayo. Pipili rin ng materyales na gagamitin sa presentasyon ang mga mag-aaral sa bahaging ito na makikita din sa ibabang bahagi ng planning sheet. Tulad ng Kabanhawan Festival, ang tagumpay ay nakadepende sa unity o pagtutulungan ng grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng dagdag 5 minuto upang mag-ensayo at maghanda ng props para sa inyong presentasyon. Maaari nang magsimula. Huwag kalimutang magtulungan ang lahat at maging maingat sa paggawa ng props at pag-ensayo. 1 minuto na lang. I-finalize na ninyo ang inyong planning sheet. Ngayon, ang 5 minuto ninyo ay tapos na. Pakipasa po ng planning sheet. Ngayon, sa ating bahaging pagsugat o the meeting, ay makikita ang lahat ng grupo. Maaari ba kayong pumunta dito sa gitna? Bawat grupo ay magbibigay ng 10-second preview. Sabihin ninyo o ibahagi niyo lamang kung ano ang napili ninyong aspeto ng katangiang geographical at uri ng presentasyon. Handa na ba? Ready? Grupo Asul, kayo muna. Anyong tubig. Gamit ang dula-dulaan. Grupo Berde, go!
Agrikultura gamit ang awit. Kayumenggi naman, go! Anyong lupa gamit ang isang tula. Ang grupo dilaw naman, klima ang kanilang napiling aspeto gamit ang isang poster. Magaling mga bata! Salamat sa inyong mga preview. Ako ay excited nang makita ang inyong pagkamalikhain. Narito naman ang ating pamantayan sa paghuhusga o criteria for judging. Sa criteria, meron tayong diyang creativity o pagkamalikhain na may puntos na 30/30, clarity o kalinawan ng mensahe, meron din tayong puntos na 30/30. Sa teamwork o pagtutulungan, meron din tayong 30/30. At sa execution o pagganap, meron itong puntos na 10/10. At ang total score o kabuuan na puntos ay 100/100. Ngayon na ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang inyong presentasyon, ang pagsayaw o pasundayag. Bawat grupo ay may 1 minuto na ipakita ang kanilang inihandang presentasyon. Pinapaalalahanan ko lamang ang lahat na maging magalang na manonood, makinig ng mabuti at pagkatapos ng bawat presentasyon ay palakpakan natin ang bawat grupo bilang pagpapakita ng suporta. Ngayon, tatanggapin natin ang Grupo Asul sa isang tula na presentasyon. Palakpakan. Magaling Grupo Asul, tama ang kanilang pinakita. Ang ilog ay nagbibigay ng tubig at isda. Mahalaga ito sa kabuhayan. Maraming salamat Grupo Asul, umupo na kayo. Sa susunod na Grupo Berde sa isang awit. Palakpakan. Ang ganda ng awit. Tama, ang agrikultura ay source ng ating pagkain ayon sa kanilang awit. Kung walang agrikultura ay wala ring pagkain. Salamat Grupo Berde. Grupo Kuyumanggi. Kayo naman. Para sa isang tula. It's your time, palakpakan. Napaka-impormatibong tula. Ang bundok ay hindi lamang magandang tanawin, nagbibigay din ng yamang mineral at turismo. Mahusay Grupo Kuyumanggi. Ang huli ngunit hindi nagpapaapi. Grupo Dilaw, palakpakan para sa kanilang poster. Napakamalikhain. Tama, ang klima ay pangunahing nakakaapekto sa ani at kabuhayan. Salamat Grupo Dilaw. Ngayon ay maupo na kayong lahat. Ngayon, maaari nyo bang palakpakan ang inyong mga sarili? Salamat sa magandang presentasyon mga bata. Napakahusay. Nakita ko kung paano pinagplanuhan at pinaghahandaan ang bawat presentasyon. At dahil sa inyong kolaborasyon o pagtutulungan, ay naging tagumpay ang inyong paghatid ng impormasyon tungkol sa ating paksa. Ngayon, ang panagtigom o the reflection gathering. Dito, magre-reflect tayo at magbabahagi kung ano ang natutuhan nyo bilang grupo at paano kayo nagtulungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 segundo bawat grupo upang sagutin ang tanong na ano ang natutunan ninyo at paano kayo nagtulungan. Grupo Asul. Ayon sa grupo, ang ilog ay importante para sa tubig at isda at nagtulungan sila sa pamamagitan ng mga grupong ginampanan ang kanilang posisyon. Maraming salamat Grupo Asul. Ngayon naman ang Grupo Berde. Ang agrikultura ay pinagkukunan ng pagkain at nagtulungan sila sa pagsulat ng lyrics at pag-awit. Maraming salamat. Ngayon naman ay Grupo Kayumanggi. Ang bundok ay mayamang mineral at nagtulungan sila sa pagganap ng kanilang mga naatasang gumawin. Mahusay. Ngayon naman, Grupo Dilaw. Ang klima ay nakakaapekto sa ani at nagtulungan sila sa pagguhit at pagpresenta sa kanilang poster. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Ngayon ay tayo ay magtatalakay ng kaunti pa upang mas mapalawak ang ating pag-unawa. Tulad ng alam ninyo, Ayan. Ang heograpiya ay pag-aaral ng pisikal at pantao na katangian ng isang lugar. Ang mga ito ay may malaking papel sa pag-unlad ng ating bansa.
Yan at ang ating mga aspeto ng katangiang geographical at unahin muna natin ang geograpiyang pisikal. Para sa anyong lupa na aspeto ng geograpiyang pisikal, ito ang pinagmumulan ng yamang mineral at nagbibigay ng trabaho sa turismo. Ang mga anyong lupa kagaya ng bundok, kapatagan at lambak ay may malaking tulong sa ekonomiya. Dito tayo kumukuha ng mineral at likas na yaman. At dito rin matatagpuan ang mga tanawing dinadayo ng turista. Kaya mahalagang pangalagaan natin ang ating mga kabundukan at kagubatan. Ngayon naman, saan yung tubig? Ito ang pinagmumulan ng isda at tubig. At ito ang daan ng kalakalan at transportasyon. Ang ating mga karagatan, ilog at lawa ay nagbibigay ng pagkain at kabuhayan sa mga nating mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga ito, nakikipagpalitan tayo ng produkto sa iba't ibang lugar. Kaya ang malinis na tubig at karagatan ay tanda ng isang maunlad na bansa. Ngayon naman ay ang klima. Ito ay nakakaapekto sa agrikultura at ani. Tumutulong ito sa pagtukoy ng angkop na pananim. Ang klima naman ay may epekto sa agrikultura at ani. Kapag tama ang klima, mas maganda ang ani. Depende sa klima rin kung ano ang itatanim. Ang klima ay may direktang epekto sa ating kabuhayan. Kaya dapat nating paghandaan ang mga pagbabago sa klima tulad ng tagtuyo at matinding ulan. Ngayon naman ang panahon. Ang panahon ay tumutukoy sa pansamantalang kalagayan ng hangin at ulan sa isang lugar. Nakakaepekto ito sa pang-araw-araw na gawain, transportasyon at kabuhayan. Ang panahon ay nagbabago araw-araw, habang ang klima ay matagal na kondisyon. Yan ang kanilang pagkakaiba. Mahalaga ito, ang panahon, dahil naapektuhan ang ating gawain, paglalakbay at ang ani. Ang panahon ay bahagi rin ng ating geografiya. Ang tamang kaalaman sa laghi ng panahon ay nakakatulong upang makaiwas sa sakuna at mas maging produktibo sa araw-araw. Ngayon naman ay dumako na tayo sa geograpiyang pan-tao. Meron tayo ditong agrikultura. Ito ang nagbibigay ng pagkain at kabuhayan. At ang industriya naman, sila ang lumilikha ng trabaho at produkto. At ang populasyon, ito ang lakas paggawa ng bansa. Ngayon naman, paano nakakatulong ang tao sa pag-unlad ng bansa? Tama. Ang mga tao o tayong mga tao ang nagtatrabaho sa mga industriya. Meron din mga magsasaka at manggagawa na nagpapalago sa ekonomiya. Ang mga tao ay pinakamahalagang yaman ng bansa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan nating lahat ng mga tao, mas nagiging maunlad ang ating lipunan. Lahat ng ito ay konektado at mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Ngayon, paano natin mapapangalagaan ito? Paano natin mapapangalagaan ang mga katangiang geographical ng bansa? Huwag magtapon ng basura sa ilog, magtanim ng puno sa bundok. Tama? Huwag mag-overfishing o gumamit ng mga dinamita. At suportahan ang local farmers. Napakahusay. Lahat ng ito ay hakbang tungo sa makakalikasan at maunlad na Pilipinas at ito ang pangunahing layunin ng SDG 15 or Sustainable Goal number 15, Development Goal number 15 na Life on Hand. Kailangan nating pangalagaan ang ating lupa, bundok, ilog at lahat ng likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Tandaan mga bata, ang pag-unlad ng bansa ay nakabatay sa paggalang sa kalikasan, sa karunungan ng mamamayan at sa pagkakaisa ng lahat. Bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin ang values na natutunan natin ngayong araw. Nandito ang pagkakamalikasan. Alagaan ng kalikasan at likas na yaman. Naipakita ninyo ito sa inyong malikhain na presentasyon at maipapakita pa ninyo ito sa pag-alaga ng kalikasan at likas na yaman. Sa pananagutan naman, responsibilidad natin na pangalagaan ang yaman
ng bansa. Ito ang pagpapakita ng responsibilidad natin na pangalagaan ang yaman ng bansa. At sa pagkakaisa naman, naipakita ninyo ito at maipapakita natin ito sa pakikipagtulungan sa pangkatang gawain kagaya kanina at pakikilahok din sa gawaing pangbuong bansa. At sa pagkamalikhain naman ay naging malikhain tayo sa ating mga presentasyon. Ginamit ninyo ang inyong pagkamalikhain sa inyong magagandang presentasyon. Ngayon, balikan ninyo sa loob lang ng maikling oras ang dami nating natutunan at magawa. Tama? Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan. At dahil naging malikhain tayo, naging mas exciting ang ating lesson. At ang pinaka-importante ay kailangan nating maging responsable. Natutunan natin maging responsable at maging makakalikasan. Bilang kabataan, kayo ang pag-asa ng Pilipinas. Kung aalagaan ninyo ang kalikasan ngayon, magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsusulit para suriin kung may natutunan ba sa ating talakayan. Kumuha ng 1/4 sheet of paper at sagutin ang pagsusulit. Ito ang mga sagutang papel. Kumuha ng isa at ipasa sa likod. Maraming salamat. Para sa panuto, basahin ng mabuti ang bawat bilang. Isulat ang T kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pag-alaga sa katangiang geographical na pisikal. At T naman kung ito ay nagpapakita ng pag-alaga o pag-unlad ng bansa sa geographical na pantao. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para dito. Maaari nang magsimula. Tapos na ang oras, maaari bang ipasa ang papel at ako na ang susurin nito. Maraming salamat. Ngayon, bilang paghahanda sa susunod na aralin, inaasahan ko na kayo ay magpapasa ng pauna tungkol sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ang gawaing ito ay makakatulong sa atin upang magkaroon ng paunang kaalaman at mas malalim na pag-unawa sa susunod na klase. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala na ang katangiang geographical ng Pilipinas ay hindi lamang mga numero, mapa o larawan na nakikita natin sa mga aklat. Ito ay buhay na bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bawat bundok na tumitindig, sa bawat ilog na umaagos at sa bawat dagat na yumayakap sa ating mga baybayin, naroon ang mga kwento ng pagsusumikap, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon ngayong araw. Hanggang sa susunod na pagkikita. Goodbye, class. Maraming salamat.